So guys, ngayong araw ituturo ko sa inyo ang swabeng pagmamaneho. At kung napanood nyo yung ating nakaraang video, tinuro natin kung paano gumamit ng clutch at gumamit ng brake. So ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo ang swabeng pagmamaneho. At syempre yung tinatarget natin dito na makakapanood ay yung mga nagsisimulang magmotor ng declutch. Habang tumatagal, lahat ng napapanood nyo o tinuturo ko, natutulad nyo na rin. Kaya mas magandang per video natin panoorin nyo para kahit papano makakapulot kayo ng aral. So bali ngayon mga ka-Phantom, may tuturo ko sa inyo yung effective at ligtas na paraan sa swabing pagmamaneho. Meron na tayong mga video nung nakaraan at inisa-isa natin ang tamang paggamit ng clutch, tamang paggamit ng brakes at silinyador. May mga hindi pa tayo naituturo. Eto, mas magiging mas effective yung inyong pagmamaneho. Kung before nyo gamitin ang inyong motor ay dapat kabisado nyo na lahat yung inyong clutch, inyong brake, inyong silinyador. So ito kasi yung tatlo na gumagana dito kapag ginamit natin yung ating motor. So kapag hindi kayo sanay sa motor na gagamitin nyo, for example yung clutch, natataasan kayo sa clutch, pwede nyong i-adjust. So nakadepende sa inyo kung ano yung timpla na gusto nyo sa inyong pagka-clutch. Pwede ring medyo pwede ring nasa half clutch yung pagka-clutch nyo. Okay din yan kapag pwede nyong timplahin ng ganyan. Pero mas nire-recommend ko na practicein nyo yung medyo mataas ng konti, yung may 0.5 lang na clearance. Wag naman yung masyadong mababa katulad ng ganito. Ayan parang 1/4 na lang, konting pitik na lang, tutukod na yung inyong clutch. Pagdating din sa ating brakes, lalong lalo na kapag disc brake katulad nitong motor ko, front tsaka rear is naka disc brake siya. So kapag dating sa front kasi meron siyang standard lang na level o yung timpla. Ayan, hindi mo siya pwedeng i-adjust na pwede mong pababain o pwede mong itaas. Yun na lang siguro kung adjustable yung inyong brake lever. May mga ganun kasi yung mga aftermarket, pwede nyong i-adjust. Pagka hindi nyo alam, pwede nyo i-adjust sa mga mekaniko na veterano para makabisado nyo yung pagkapa nyo sa clutch, brake, tsaka sa silinyador. Isang effective sa paraan ng pagmamaneho yun para maiwasan nyo yung pagkakadisgrasya. So kapag nagawa nyo na lahat yun, na-adjust nyo na lahat yung inyong clutch, inyong brake, silinyador, ituturo ko naman na sa inyo yung tamang paraan kapag nasa highway na kayo. Mas maganda kasi yung ganito, before tayo mag-tutorial, dinedemo ko muna sa inyo yung gagawin nyo para kung sakaling magdadrive na kayo, hindi na kayo mahihirapan. Ito kasi is nandito tayo sa loob ng San Gabriel at pansin nyo, mangilan-ilan lang kasi yung mga sasakyan dito. Mas mabilis ko kayong matuturuan dito. Ito is para sa mga beginner lang naman na nagsisimulang magmotor, para makabisado lang nila yung kanilang gagawin kapag nagmaneho sila. So kapag nandito na kayo sa highway, syempre kapag kabisado nyo na yung inyong clutch, kabisado nyo yung brakes, at kabisado nyo yung inyong silinyador, ang dapat na tatandaan natin lagi kapag nandito tayo sa mismong highway na, dapat marunong tayong dumistansya o mag-precaution. Yan lang yung lagi nating ilagay sa ating kaisipan. Katulad nito, dapat marunong tayong mag-precaution pagka may mga ganitong kanto na iikutan natin. At dapat lagi kayong nandito sa gilid, huwag kayong magpagitna. Lalong lalo na kapag ganito may kasulubong tayo katulad yan, dapat laging nasa gilid lang tayo. Huwag tayong pumagitna kasi kapag beginner ka sa pagmamaneho, biglang may makasalubong ka na sasakyan, siyempre magpapanik ka, magnenervyos ka kapag akala mo bubungguin ka na. So dapat kapag nandito ka sa linyang ito, dito ka lang, huwag ka magpapagitna. Huwag ka rin humaharurot kapag ganitong may mga kanto kang dadaanan, kasi mali mo yung kasalubong mo din, mabilis siya.
Kapag nagkataong mabilis siya at mabilis ka rin, baka pwede kayong magbanggaan. So katulad nito, ito kasi madalas kapag ganitong daanan kasi madaming nadidisgrasya, lalong lalo na kapag blind spot. Lagi nyo lang isipin kapag nagmamaneho kayo, ito katulad ng ganito, ito double intersection, so magkabilaan, left to right yung titignan nyo, hindi lang yung iisang direction lang yung titignan nyo kapag ganyan. Kasi malay nyo galing sa kaliwa yung mismong sasakyan, kasi kapag nasa harapan mo yan makikita mo kaagad. So kapag ganun, tumingin ka muna sa kaliwa. Tapos pagka dire-diretso yung inyong pagmamaneho, walang kanto, dapat kahit mga mabilisan, tumingin kayo sa side mirror nyo kung may mga sumusunod ba sa inyo. Kasi syempre, di ba, kapag may sumusunod sa inyo tapos biglang nag-brake kayo, yun din yung isa na cause na madidisgrasya kayo. Kaya dapat makikita nyo pa lang sa inyong side mirror, pwede kayong lumingon left and right, pwede nyong tignan yan. Katulad nito, di ba? Pares kaming nag-minor. Kasi ang pagkakalam niya, medyo mabilis ako, so kaya siya nag-giveaway. Ganun din, pakiramdaman nyo yung pagmamaneho nyo kapag nandyan kayo sa mga intersection o mga kanto. Hindi basta-basta na bigla na lang kayong magkakat. Kasi kapag pakiramdam niya, medyo mahina yung pagpapatakbo nyo, syempre, siya'y mauuna. Ganun yun. Pakiramdaman kasi lalong lalo na kapag ganito. At kapag ganyan, wag nyong tabihan yung mga kanto na ganyan, kasi baka biglang may sumulpot na sasakyan, siyempre masasagi nyo. Yung mga blind spot kasi na kanto, mahirap din kasi minsan, lalong lalo na pagka first time mong mapunta sa lugar na yun. Kaya dapat marunong din kayong tumingin ng mga sign kapag pupunta kayo sa isang lugar na hindi nyo kabisado. At ang tip ko sa inyo, pagka napunta kayo sa isang lugar na hindi nyo kabisado, dapat huwag kayong kaskasero. Takbong pogi lang para maiwasan nyo yung disgrasya. Parang tinuturo ko lang kayo, parang nakasakay lang kayo sa aking motor ngayon. Ito, pinapakita ko sa inyo lahat ng bawat ginagawa ko kapag nagmamaneho ako. So kapag may humps na ganito, so alam nyo naman na siguro, mauuna ang brakes bago clutch. Pero kapag nasa 20 kph below kayo, okay lang kahit magsabay ang brake tsaka clutch, katulad nitong ginagawa ko. Ayan, tapos dahan-dahan nyo lang bitawan. So itong pinakamahirap kapag nandito kayo sa ganitong daan, kasi may kasalubong kayo sa harapan, may mga sasakyan din sa kaliwa at kanan nyo. Ang mas maganda doon, kapag beginner ka, mag full stop ka na lang, hintayin mo na makakadaan yung nasa kaliwa at kanan mo bago ka dumiretso. Kasi kapag dediretso ka, tapos yung mga nasa kaliwa at kanan mo mabilis sila, baka mabunggo ka pa nila. Kaya mas magandang mag-precaution ka na lang. Gaya ng lagi nating sinasabi na kapag sa una talaga, ganyan talaga yung pagmamaneho. Dapat kailangan mong habaan ang inyong pasensya. Kasi kapag wala kayong pasensya sa pagmamaneho, madali kayong magsawa. Mawawalan kayo sa tamang concentration pagka ganun. Kaya ang ina-advise ko sa inyo, kapag nagmaneho kayo, dapat mahaba ang inyong pasensya. May mga magagaling na din magmaneho, pero kapag nasa mismong highway na o sa traffic na, kinakabahan na sila. May mga ganun din kasi na driver. Kaya dapat yung gagawin nyo kapag ganun, marunong kayo mag-precaution. Tapos kapag kaliliko kayo, katulad itong gagawin natin, titingin muna kayo sa side mirror. Tapos kapag clear na, iikot lang kayo. Ganun lang kasimple. Tapos tignan natin yung ating kaliwa at kanan. Ayan, kapag clear, ayan, diretso tayo. At sa ngayon guys, yun muna yung ating ituturo. Kasi syempre, mas maganda kasing short video yung ginagawa natin kumpara sa mga
video na mahahaba na inaaswan natin, kasi syempre yung mga ibang viewers natin, lalong lalo na kapag ka medyo busy sila, hindi nila mapiplay yung ating video kapag ka mahaba. Kaya ang gagawin muna natin ngayon, puro short video lang, yung talagang kaya lang talaga nilang panoorin. So hindi ko na nire-recommend na panoorin ng mga dating nagmomotor na itong tutorial natin, kasi syempre malamang sa malamang alam na nila itong itong technique sa pagmamaneho. Kaya sa mga nanonood sa aking mga content araw-araw, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.